Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah aqidah. So nandito pa rin tayo sa pagtalakay dun sa kabanata sa pagmamahal ng mga musyrikin sa iba paliban kay Allah na minamahal nila ang mga ito na tulad ng pagmamahal nila kay Allah. Ang sumunod na bahagi, yung aya, sinabi ni Allah, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَاتَّقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Sa araw ng paghukom, ang mga sinundan ay itatakwil nila ang mga sumunod sa kanila. Nang dahilan nga nito, gusto ng mga tagasunod na mabigyan ng mas malaking parusa ang mga namuno sa kanila sa kawalang pananampalataya. Sinisisi nila ang mga ito kung bakit sila hindi nanampalataya. Pero yun nga, sa araw na iyon, itatakwil sila ng mga sinunod nila at ibabalik sa kanilang sisi. At yun nga, taqatta'at bihimul asbab, mapuputol ang kanilang kinalaman sa isa't isa kapag makita na nila ang parusa. Ibig sabihin, malalaman nila na walang saysay ang naging katapatan nila o pagmamahal nila o pagsunod nila sa mga namuno sa kanila sa kawalang pananampalataya. Na yun nga ang kinalaman ng aya na ito sa chapter na ito, ang pagmamahal ng mga tao, ng mga musyrikin sa iba paliban kay Allah ay dulot lamang din ng mga nagligaw sa kanila. Pero wala nang saysay ang anumang pagsisisihan nila sa araw ng paghuhukom dahil pare-pareho silang nasa parusa. Pare-pareho silang nasa parusa. Yung sinabi, ano daw ang kahulugan nung sinabi nga ni Allah na taqatta'at lahumul asbab, na naputol na ang relasyon nila o kinalaman nila sa isa't isa. Al-ma'na anna al-musyrikina ma'allahi fil mahabbati fid dunya in kata'at anhum hadhihi al-mahabba fil akhirah. Ang kahulugan nito na yung mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang pagmamahal, kumbaga ang anumang minamahal nila dito sa mundo, ang pagmamahal na ito ay mapuputol doon sa araw ng paghuhukom. Kasi maaari ring mangyayari na yung mga sinunod nila, ng mga pinuno nila sa kawalang pananampalataya, yung kanilang mga pastor, yung kanilang mga pari, kaya nila sinusunod ang mga yun dahil minamahal nila. Ginagawa na nga nilang Diyos Kapag sinabi ng pari, ganito, susundin nila. Kapag sinabi ng pastor, ganyan, susundin din nila. Sukdulan na baliin ng mga ito ang batas ni Allah. Pahihintulutan nila ang pinagbabawal at ipagbabawal nila ang pinahintulutan ni Allah. Mapuputol ang pagmamahal nila na ito sa araw ng paghuhukom. Walam tugni anhum syai'an wa tabarra'a ba'duhum bi ba'd. At walang maidudulot sa kanila na pakinabang ang pagmamahalan nila na ito sa mundo, kasi nga sa kabilang buhay magtatakwilan sila sa isa't isa. Itatakwil nila ang isa't isa. Fayankatiu yawmal qiyamati kullu sababin wa wasilatin kanat ligayrillah. Na sa araw ng paghukom, mapuputol ang anumang kanilang relasyon sa iba paliban kay Allah. Mapuputol ito, ibig sabihin, mawawala talaga. Unang-una, wala silang maidudulot na tulong sa isa't isa. Hindi nila matutulungan ng isa't isa. At gayon din, aayawan din nila ang iba. Dahil nga nagsisisihan sila kung bakit sila nasadlak
sa kawalang pananampalataya. Ngayon, merong tinatawag na anwa'ul mahabba. Sing anwa'ul mahabba na ito, sinasabi al-mahabbatu arba'atu anwa'. Meron daw 4 na uri ng mahabba o pagmamahal. Una, mahabbatullah, ang pagmamahal kay Allah. Pangalawa, al-mahabbatu fillah, ang pagmamahal alang-alang kay Allah. Pangatlo, mahabbatu ma'allah, na ito na nga yung merong minamahal ng tao na katulad ng pagmamahal niya kay Allah. Ibig sabihin, nagtatambal siya. At pang-apat, mahabbatu tabi'iyah, normal o natural na pagmamahal. So dito sa naunang dalawa, pagmamahal kay Allah at pagmamahal alang-alang kay Allah, pareho itong pinahintulutan. Pagkus ay magiging wajib pa nga. Yung pangatlo, shirk. Yung pagmamahal sa iba pa na katulad ng pagmamahal ng tao kay Allah. At pangapat, mubah. Yung normal o natural na pagmamahal ng tao sa kanyang minamahal. So balikan natin yung una. Mahabbatullahi wa hiya aslul iman wat tauhid. Ang pagmamahal kay Allah, ito ang asal, ito ang ugat ng pananampalataya at syempre ng tauhid o kaisaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na walang sino man ang mag-aangkin, makakapag-angkin ng pananampalataya o paniniwala sa kaisahan ni Allah, liban na lamang na siya ay nagmamahal kay Allah. Na siya ay nagmamahal kay Allah. Pero syempre, ang pagmamahal na ito kay Allah ay nakasalalay sa kaalaman. Hindi mabubuo ang pagmamahal kay Allah sa puso ni naman at hindi niya ito masasabuhay sa anumang paraan liban na lamang na nalalaman niya kung paano niyang mamahalin si Allah o bakit niya mamahalin si Allah at iba't iba pang bagay na may kinalaman sa pagmamahal kay Allah. Dahil kung ang ating pagmamahal kay Allah ay hindi nakapundasyon sa kaalaman, wala tayong pinagkaiba sa kuffar. Inaangkin nila na minamahal nila si Allah kahit wala silang nalalaman tungkol sa pagmamahal nito. Yun nga yung sinasabi ni St. Thomas Aquinas, ang pagmamahal daw kay Allah o ang pagmamahal daw sa Diyos ay mas mahalaga sa pagkilala sa Kanya. Paano mo nga mamahalin ang Diyos kung di mo siya kilala? Ibig sabihin, baluktot talaga. Baluktot ang kanilang pag-unawa sa kanilang relihiyon. At ito ay sinasabi ng isang tao na ginawa nilang santo. Ginawa nilang Diyos na katambal ni Allah. Na kung tutuusin, yung kanyang sinabi na ito, illogical eh. Paano mo mamahalin ang hindi mo nakikilala o hindi mo minamahal? O sasabihin nila, kaya ganito kasi unconditional ang pagmamahal daw ng mananampalataya. Tinuturing nila yung mga sarili nila sa Diyos, kaya hindi nila kailangang kilalanin ng Diyos para mahalin ng Diyos. Unconditional daw ang kanilang pagmamahal. Pero yung unconditional na pagmamahal na yun, inaangkin nila, kaya hindi nila kailangan ng kaalaman para mahalin ng Diyos. Kahit hindi nila kilala ang Diyos, ay mamahalin nila. Illogical pa rin yun eh. Kasi paano mong malalaman na tama nga ang iyong minamahal na siya nga ay kamahal-mahal? At siya nga, ang karapat-dapat na mapagtuunan ng pagmamahal na ito. At paano mo malalaman na ang paraan ng iyong pagmamahal ay kamahal-mahal sa Kanya? Baka ayaw niya. Yung ginagawa mong paraan ng pagmamahal, ayaw niya. Kahit sa tao, hindi mo pwedeng gagawin yan. Sasabihin mo, unconditional ang pagmamahal mo sa isang babae, halimbawa, hindi mo kailangan makilala kung anong gusto niya, basta mamahalin mo siya. Hindi pwede. Lalo sa Diyos. Paano ngayon yan? Yung mga Kristiyano, yung kuffar, nag-imbento ng pagmamahal nila sa Diyos. Nilalatigo nila yung sarili nila. Halimbawa, o sinong nagsabi sa kanila na yun ay kamahal-mahal sa Diyos? Wala. Ibig sabihin, tama ang sinabi ni Allah tungkol sa mga Kristiyano, sila ay mga dolin. Sila ay mga naligaw. Kumikilos sila nang hindi naayon sa kaalaman, waliyadu billah. Pangalawa, al-mahabbatu fillahi wa hiya mahabbatu anbiya'illahi wa rusulihi wa ibadihi salihin. Ang pagmamahal alang-alang kay Allah,
At ito ay matatagpuan sa pagmamahal ng mananampalataya sa mga propeta ni Allah, sa kanyang mga sugo, at sa mga alipin ni Allah na matutuwid. Ito ang pagmamahal kay Allah. Ibig sabihin, ng pagmamahal alang-alang kay Allah ay itinutuon sa mga karapat-dapat na mahalin. Hindi mo pwedeng sasabihin minamahal mo yung pusa alang-alang kay Allah. Dahil ang nire-require natin na mamahalin ang mga ito, ang mga propeta at ang mga matutuwid. Kung nagmamahal ka man sa hayop, hindi dito mapapaloob yun sa pagmamahal alang-alang kay Allah. Maaring mapapaloob yun doon sa pang-apat. Yung pagmamahal na natural na pagmamahal. Dahil mahabagin ka sa hayop, pwede. Pero hindi mo yung pwedeng sasabihin na ginagawa mo yun alang-alang kay Allah o ano pa mang katulad nito. Dahil kapag ginawa mo yun, katulad na banggit ko nung nakaraan, maaring aabot ka na sa sukdulan na ginagawa mong mangunguna ang karapatan ng hayop o mangunguna ang pagmamahal mo sa hayop kaysa sa karapatan at pagmamahal sa tao, lalong-lalo na sa mananampalataya. Yung nga, wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allahu minal a'mali wal azmina wal amkina wa gayriha. Ganyan din kabilang sa mga pwede nating mahalin alang-alang kay Allah, ang mga gawain, ang mga panahon at mga lugar na minamahal ni Allah. Kapag minamahal ni Allah ang isang gawain, mahalin din natin ito. Mahalin din natin ito, inshallah. Minamahal ni Allah ang pagsamba, minamahal ni Allah ang katarungan, minamahal ni Allah ang pagiging makatotohanan, edi mahalin din natin ang mga gawain na ito. Ngayon, syempre, balik tayo sa hayop. Sige, sasabihin ng tao, minamahal ni Allah ang pagiging mabuti sa hayop. Hindi talaga naubusan ng katwiran kasi mga yan. Yung mga makahayop. So sige, sasabihin natin, maaring mamahalin mo nga yung hayop. Kumbaga kasi kamahal-mahal kay Allah yung pagiging mabuti sa mga nilikha. Pero yun nga, nauna nang binanggit ni Allah ang pagmamahal sa tao, sa mga mananampalataya, hindi sa hayop. Hindi sa hayop. Okay, so mamahalin natin ang mga kamahal-mahal kay Allah ng mga gawain, mga panahon, katulad ng Ramadan, mga banal na buwan ng Ashhurul Hurum, at iba pa. Amkina, mga lugar na kamahal-mahal kay Allah, mga masjid, Makkah, Madina, Masjidul Aqsa, at iba pang lugar. Wahadihi tabi'atun limahabbatillahi wa mukmilatun laha. Ang pagmamahal na ito alang-alang kay Allah ay kasunod o kaugnay ng pagmamahal kay Allah at kumukumpleto sa pagmamahal kay Allah. Ibig sabihin, ang tao na nag-aangkin, na nagmamahal kay Allah, ay marapat na magmamahal din sa iba pang karapat-dapat na mamahalin. Hindi pwedeng yung tao, inaangkin niya na minamahal niya si Allah, pero hindi naman niya minamahal ang kanyang kapwa mananampalataya. O hindi niya minamahal ang mga minamahal ni Allah. Hindi pwede. Kung ano minamahal ni Allah, dapat mamahalin mo rin. At yun ang pagmamahal nga alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga muli, ang pagmamahal na ito kay Allah ay marapat na nakapundasyon sa kaalaman. Hindi pwede na magmamahal kay Allah na hindi nakapundasyon sa kaalaman, dahil kung hindi, manghuhula ka na lang ng pagmamahal kay Allah, kung paano mo ito isa sa buhay, o kung ano ba ang kamahal-mahal kay Allah. Manghuhula ka na lang. Sukdulan na gumawa ka ng bid'ah, magdagdag ka sa relihiyon at hindi mo gawin ang mga inoobliga sa relihiyon. Pangatlo, mahabbatu ma'allahi. Ito na nga yung shirk, yung pagmamahal na merong shirk. Wahiya mahabbatul musyrikina li'alihatihim wa andadihim min syajarin wa hajarin wa basharin wa malakin wa gayriha. Ito na nga yung pagmamahal ng mga musyrik sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa kanilang mga itinatambal kay Allah, sa mga puno, sa mga bato, sa tao na kanilang sinasamba, sa mga anghel na kanilang sinasamba at iba pang mga sinasamba nila, na minamahal nila na katulad ng pagmamahal nila kay Allah, o mas mahigit pa. Wahiya aslu syirki wa asasuhu. At ito na ang pundasyon ng shirk at ugat nito. Yung mga nagsishirk, ultimately,
minamahal nila ang kanilang mga itinatambal kay Allah. Minamahal talaga nila. Minamahal nila yung Nazareno, minamahal nila ang Santo Niño, minamahal nila yung Mama Mary o yung Rebulto, yung Poon, nang higit pa sa pagmamahal nila kay Allah. Kaya sila nagkakaganyan. Hindi nila pinapansin si Allah kasi mas mahal nila ang mga Diyos-Diyosan na ito kaysa kay Allah. Siyempre, pang-apat, mahabbatu tabi'iyah, yung natural na pagmamahal. Natural na pagmamahal. At itong natural na pagmamahal na ito ay mahati pa sa 3 uri. Mahati pa ito sa 3 uri. Una, mahabbatu ijlal wa idam. Yung pagmamahal na mayroong kalakip na pagdakila at paggalang. Pangalawa, mahabbatu syafaqatin wa rahmatin. Pagmamahal na mayroong kasamang habag o pagmamalasakit. At pangatlo, mahabbatu masyakalati wastihsan. Ito na yung pagmamahal sa kumbaga pakikisalamuha o pakikipagkapwa tao. So itong 3 na ito ay nahati sa 3 uri na ito ng kung paanong ipinapakita ang pagmamahal. Para hindi kayo malilito. Yung unang pagmamahal, mahabbatu ijlal, kumbaga yung mas mababa, minamahal niya yung mas nakakataas sa kanya. Yung pangalawa, yung mahabbatu syafaqa, yung mas mataas, minamahal niya yung mas mababa sa kanya. At yung pangatlo, yung mahabbatu musyakala, yung pagmamahal niya sa pakikipagkapwa-tao, kumbaga, minamahal niya yung ka-level niya. Minamahal niya yung ka-level niya. At merong mga specific na tao na tukoy bilang halimbawa sa mga pagmamahal na ito. Ulitin ko, tao, hindi hayop o anumang bagay. Ang pagmamahal sa hayop, ang pagmamahal sa bagay, yun ay maaring mauuwi sa natural na pagmamahal. Pero yun nga, bandang huli, hindi nga pwede na mas mamahalin ng tao ang hayop o bagay kaysa kanyang kapwa-tao. Kaysa sa kanyang kapwa-tao. Yung nga, mahabbatul ijlal wa idam, ang pagmamahal na mayroong pagdakila at paggalang. Ang pangunahing halimbawa nito, kamahabbatil walid. Katulad ng pagmamahal ng anak sa kanyang magulang. Diba yung sinabi ko kanina, yung pagmamahal ng mas mababa doon sa mas nakatataas sa kanya. Siyempre, maaari ring mapapaloob dito ang pagmamahal ng tagasunod sa kanyang pinuno. At iba pang katulad nito. Pagmamahal ng mag-aaral sa kanyang tagapagturo. So, ganun siya. Yung pangalawa, mahabbatu syafaqati wa rahmatin, mahabbatu syafaqatin wa rahmatin, pagmamahal na mayroong pagmamalasakit at habag. At ito na nga yung pagmamahal ng nakatataas doon sa mas mababa. Kamahabbatil walad, katulad ng pagmamahal ng magulang sa kanyang anak, o pagmamahal ng guro sa kanyang estudyante, o pagmamahal ng pinuno sa kanyang nasasakupan. Yun yung pangalawa. At yung pangatlo, mahabbatu masyakalatin wastihsanin, yung pagmamahal sa pakikipagkapwa-tao, pagiging mabuti. Sa mga ka-level mo na tao, kamahabbati sairin nas, katulad ng pagmamahal mo sa iba pang tao, sa iyong kapwa-tao. Kapwa mo tao, kapwa mo mag-aaral, kapwa mo Muslim, kapwa mo tagasunod, ganito siya. Yung mahabbatu musyakalatin wa istihsan. At syempre, meron pang ibang mga bagay na maaring minamahal ng tao. Kasi itong 3 uri ng pagmamahal na ito, puro tao yung tinukoy, di ba? Pagmamahal ng nakatataas sa mas mababa, pagmamahal ng mas mababa sa nakatataas, at pagmamahal doon sa kapantay nila. E paano iba pang mga bagay? Kasi nga, wakadalika mahabbatut ta'am wasyarab wal libas wan nikah wa nahwuha wa hadhihi idha kanat mubaha wa anat ala ta'atillahi fa iya ibadatun.
Yung pagmamahal ng tao sa pagkain, inumin dito syempre yung tubig o ano pa mang pinahintulutan na inumin, magandang damit, pag-aasawa at iba pa, ang lahat ng ito ay pinahintulutan. Lahat ng ito ay pinahintulutan. Lalong-lalo na kung ang mga ito ay makakatulong sa iyo na sundin mo si Allah. Na sa ganitong pagkakataon, di ba, mubah talaga siya, di ba? Pero kung ang mga ito, halimbawa ay ginawa mo sa intensyon na ang mga ito ay tutulong sa iyo na masamba mo si Allah o masunod mo si Allah. Kumakain ka para lumakas ka at masamba mo si Allah o makapag-jihad bilang halimbawa. Umiinom ka ng inumin upang masamba si Allah, upang magkaroon ka ng lakas. Nagsusot ka ng maayos na pananamit nang sa gayon ay presentable ka kapag ipinakilala mo ang Islam sa mga tao. Nang sa gayon presentable ka kapag pinakilala mo ang Islam sa mga tao. O minamahal mo ang pag-aasawa kasi gusto mong makabuo ng matuwid na pamilya at iba pang mga katulad nito. Kung ginawa mo ito para sa layunin na masunod mo si Allah o magamit mo ang mga ito para sa pagsunod kay Allah, ang mga ito inshallah ay hindi lamang mubah. Ang mga ito ay magagantimpalaan pa bilang ibadah, bilang pagsamba kay Allah. Isipin niyo, kumakain ka lang. Pero yung pagkain mo ay sa intensyon na lumakas ka para sambahin si Allah. Natulog ka ng maaga sa gabi. Nang sa gayon, magising ka ng maaga para sa Fajr. Yung pagtulog mo na yun, may reward na. Yun pa lang, insyaAllah. So itong mga mahabba na ito ay pinahintulutan dahil ang mga mahabba na ito bandang huli pala ay nagiging pagmamahal na rin alang-alang kay Allah bilang kaparaanan para matupad ang mga ibada o mga pagsamba kay Allah. Wa in tawassala biha ila muharramin fahiya muharramatun. Pero kabaligtaran nito, kung ang mga ito naman ay magdudulot na makagawa ka ng haram, ito ay haram din. Bawa, kumain, gustong-gusto mo yung pagkain, mahal na mahal mo yung pagkain dahil lang sa katakawan, nagiging haram yun. Nagiging haram. Bagay, pagmamahal mo sa pagkain, katakawan lang. At halimbawa niya, nagmamalabis ka na sa pagkain, nagmamalabis ka sa paggastos, sa pagkain, sobrang kain mo, hindi ka na makahinga o hindi ka na makapagsala ng maayos. So yun ay magiging haram. Sa inumin, ganun din, umiinom ka ng haram o kumakain ka rin ng haram bilang halimbawa. Sa pananamit, kung mayroong pagmamalabis o tapos sa pag-aasawa, asawa ka ng asawa, napapabayaan mo naman yung pamilya mo, nagiging haram ang mga gawain na ito, katulad ng kung paanong nagiging gantimpala o katulad ng kung paanong magagantimpalaan ng mga ito kung ginawa ito alang-alang kay Allah o para sa kaluguran ni Allah. Ngayon nga, wa illa bakiyat min aksamil mubahat. Ngayon nga, kung hindi man ito ibadah at kung hindi man ito muharram, nananatili naman ang mga ito sa mga gawain na pinahintulutan inshallah. At kung magkakaroon ka ng pagmamahal sa mga ito, nagmamahal ka sa pagkain, inumin, pananamit, pag-aasawa at iba pa, mubah. Pero syempre, mainam na ang Muslim, sasanayin niya yung sarili niya na kapag meron siyang gagawin na anuman, gawin niya ito sa intensyon para kay Allah. Lahat. Cellphone, bibili kang cellphone, bagong cellphone, hindi intensyon mo agad, alang-alang kay Allah. Hindi para magpakalunod sa laro. O bibili ka ng sasakyan, bibili ka ng bahay, hindi intensyon mo alang-alang kay Allah. O mag-aasawa ka pangalawa, o intensyon mo alang-alang kay Allah, hindi kalibugan lang. Hindi kapugian lang yung pinapairal mo. Kaya ka mag-aasawa ng pangalawa. So lahat, inshallah, alang-alang kay Allah. Sumunod na usapin dito, inshallah, yung mga bagay-bagay na sa pamagitan nito ay makakamit natin ang pagmamahal naman ni Allah. Kasi tinatalakay natin yung kumbaga, pagmamahal natin kay Allah. Paano natin ito may sasabuhay?
nang sa gayon na hindi tayo matutulad sa kuffar na nagtatambal sila kay Allah sa pamagitan ng pagmamahal. So meron ditong 10, enumerate lang natin pero mas matatalakay natin ito ng mas malalim inshallah. Yung nga, mahiyal asbabul jalibah li mahabbatillah li abdihi wa mahabbatil abdi li rabbihi. Ano magdudulot na si Allah ay magmamahal sa kanyang alipin at mamahalin ng alipin ang kanyang Panginoon. So may tinukoy na 10. Una, qiraatul Quran bit tadabbur. Pagbasa ng Quran sa pamagitan ng pagmumuni-muni, na hindi mo lang ito binabasa basta-basta o kinakabisado basta-basta. Binabasa mo ito sa layunin na kumuha ng aral dito inshallah. Pangalawa, at-taqarrubu ilallahi bin nawafil. Ang pagpapalapit kay Allah sa pamagitan ng paggawa ng mga voluntaryong gawain. So ang tao lumalapit kay Allah, nagiging malapit kay Allah pag ginagawa niya yung mga wajib, pero mas lalapit siya kay Allah kapag ginagawa niya lalo na ang mga sunnah. Pangatlo, dawamu dhikrullah, ang palagian na pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag ang tao hindi umaalala palagi kay Allah, di iba yung maaalala niya. Katulad ng palagi kong binabanggit, kapag meron kang pinagkakabalahan, meron kang hindi ginagawa, meron kang hindi pinagkakabalahan. Kaya kung abala ka kay Allah, inshallah, hindi ka magiging abala sa iba paliban kay Allah. Sumunod, itharu mahabihi ala mahabik. Yung uunahin mo ang mga minamahal ni Allah kaysa sa mga bagay na minamahal mo. So kung merong bagay na minamahal si Allah, unahin mo yun to pa rin kaysa sa bagay na gusto mo. Gusto mong matulog, pero alam mo na minamahal ni Allah yung pagbabasa ng Quran, di magsikap ka na makapagbasa ka ng Quran o makapagtahajjud at iba pang gawain sa makatwiran na paraan inshallah. Hindi magtatahajjud ka buong gabi tapos pajar tulog ka. Kagaguhan yun. Hindi pwedeng ganun. Dapat makatwiran ang pagsasabuhay natin ng pagpapalapit kay Allah. Pang-anim, mutala'atul qalb li asma'ihi, yung pagwasifatihi. Pagmumuni-muni ng puso sa mga pangalan at katangian ni Allah. Kasi doon natin higit na makikilala si Allah. Pampito, musyahadati birrihi wa ihsanihi. Ito yung pagkilala ng tao sa mga biyaya ni Allah sa kanya. Pampito, inkisarul qalb bayna yaday. Ito yung, kumbaga, pakiramdam ng tao na, kumbaga, sasambitin niya, i-express niya kay Allah ang anumang nasa kanyang puso. Na para bang kinakausap niya si Allah. May kailangan ka, hilingin mo kay Allah. May reklamo ka, magreklamo ka kay Allah. Diba? Nahirapan ka, humingi ka ng tulong kay Allah. Natatakot ka, humingi ka ng tulong kay Allah. At iba pang bagay. Pangwalo, al-khalwatu bihi waqtan nuzul. Ito na yung kumbaga paggawa ng mga gawaing pagsamba sa mga panahon na kumbaga bumababa si Allah sa dulo ng gabi. So ito na yung magtahajjud, magbasa ng Quran, gumising ng maaga bago yung adan ng Fajr at iba pang tulad dito. Pangsyam, mujalasatu al-muhibbina as-sadiqin. Ito yung sumama siya, makasalamuha siya sa mga tao na mapagmahal at makatotohanan sa kanilang relihiyon. At pang-10, kabaligtaran ng number 9, muba'adatu kullu sababi yahulu bainal kalbi wa bainallah. Ang paglayo mo naman sa anumang bagay na naglalayo sa iyo kay Allah. Siting 10 na matatalakay pa natin ng mas malalim sa susunod. Inshallah, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.